Ito ang Istorya Pinas. Matapos ang naging botohan ay gumalaw pa rin ang mga galamay ni Congressman Benny Atras Abante. Kitang-kita na hindi matanggap sa kampo ni Congressman Abante ang pagkatalo sa pamamagitan ng midterm election sa Manila 2nd District laban kay Congressman Uy. Ayon pa sa COMELEC na panalo na at makakapanumpa na sa Manila 2nd District bilang re-elect si Congressman Benny Abante dahil madidisqualify na si Congressman Uy. Citizenship nito. Ito ba talaga ang tinatawag nila na demokratikong bansa? Nasaan na ang kalayaan sa botohan ng mga Pilipino? Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen. Dapat na maimbestigahan ang namumuno sa COMELEC sa mga daylong nangyayari. Yung talo, nanalo, yung nanalo na disqualify. Ano ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Simple lang yan. Ibig sabihin ibinigay kay speaker ang kapangyarihan kung iupo o hindi si Abante. Ang COMELEC ay preparasyon lang at naghugas kamay na. Grabe na ang korupsyon sa COMELEC. Sila na ang nagdi-decide kung sino ang manalo. Galing ng COMELEC talaga. Huwag na tayo mag-eleksyon. Hayaan na lang natin ang COMELEC na mamili ng maglilingkod at uupo. Napaka-irresponsable naman ng COMELEC na to. Kahit pala hindi Pilipino, tinatanggap na kandidato. Tapos pag nahalal na, sasabihin hindi nila alam. Nag-require na dapat na Pilipino pero hindi man lang pala nanghihingi ng requirements as a proof of citizenship. Paano nyo ba malalaman kung ganyan kaluwag ang requirements nyo? Abolish nyo na yan. Kung hindi nyo kaya protektahan ang imahe ng ahensya na yan. Nangyayari dito sa kaso ni Congressman Abante, hindi pinag-proklama yung kalaban niya, talo siya. Ngayon naman yung second division sabi, hindi kansilado yung ng kalaban niya. Ano ibig sabihin nun? Mauupo bang congressman si Abante o hindi rin? Tama po kayo, Sir Alvin. Una muna nagkaroon ng desisyon ng COMELEC Division kahapon lamang na inform din po tayo tungkol sa bagay na yan. Ang issue po, Sir Alvin, ay doon sa respondent ay issue ng tinatawag na citizenship. At sinasabi po ng COMELEC Division na mukhang hindi po Filipino citizen daw yung pong respondent. Yan po, Sir Alvin, ay decision pa lamang ng division and therefore hindi po kagad ito pwedeng maipatupad dahil po subject pa yan sa tinatawag na motion for reconsideration kung sakali po na gagawin niya ng mismong hindi pinalad na kandidato. So again, hindi pa po ito dapat at pwedeng maipatupad sa kasalukuyan. Pero sakasakaling manumpa na yan bilang miyembro ng Kongreso, kasi di ba manunumpa na rin sila pagdating ng July, paano po yun? Hindi na kayo ang in charge noon, magiging HRET na. Sir Alvin, ayaw naman nating i-preempt yung pong posibleng mangyari. Baka sabihin naman po ay may pinapanigan tayo. Pero ganito po, sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus the Commission on Elections, ay tatlo po ang requirements para po magkaroon ng miyembro ng House of Representatives. Ang number 1, yung tinatawag na proclamation. Number 2, yung tinatawag na oath o panunumpa kahit sa isang notary public o kaya barangay chairman o kahit kanino man na otorisadong manumpa. At pangatlo, yung tinatawag na assumption to office. Ang assumption to office po, Sir Alvin, ay nagsisimula ng June 30 katanghalian. So kung sakali po na nagkaroon ng proklamasyon na dyan sa kasong ito, nagkaroon na ng pag-oath, panunumpa sa kahit na kaninong otorisado at pagdating po ng June 30, alas 12:01, ang COMELEC po ay nawawalan ng jurisdiction at ang jurisdiction po, Sir Alvin, base sa saligang batas ay napupunta sa House of Representatives Electoral Tribunal kung ito ay posisyon ng congressman. Ibig sabihin lang po niyan, yung punot dulo is, hindi makakaupo si Abante hanggat hindi nagiging pinal ang desisyon. Ganun lang kasimple yun. Yes po, hanggat wala pong desisyon ang COMELEC and Bank. Ang desisyon po ng COMELEC and Bank, Sir Alvin, ay nagiging pinal 5 araw pagkatapos itong mailabas and therefore dyan po pwede namin maitupad yung aming desisyon. So ibig sabihin, may chance pang makaupo si Abante kung mag-decide yung ANBank bago mag-June 30. Maaari pong ganyan ang isa sa mga espekulasyon na pwede mabuo sa isip ng mga kababayan natin, lalo po doon sa distrito. Pero again, ayaw po natin magbigay muna ng pinal na statement patungkol sa bagay na yan. Ibig sabihin, as we speak, ang congressman-elect ng distritong yan ng Maynila ay yung kalaban ni Abante. Yes po, tama po kayo dyan, Sir Alvin. Yan po ang tumpak at tunay. Tama. Sa ngayon po kasi wala pa nga po eh. Pero posible din nga po, kakayanin ba ng ANBank na na-desisyonan yung kaso ni Abante bago mag-June 30 o malabo? Ngayon po, 19, depende po kung mag-a-avail yung pong
kalaban po niya o yung pong respondent na tinatawag na motion for reconsideration. At syempre po yung motion for reconsideration ay, Sir Alvin, 5 araw po yun. So, maaari po may mga pag-compute, makapag-estima na mga panahon. Ayaw po nating sabihin naman na binibigyan masyado ng atensyon ng isang kaso and therefore baka sabihin maging bias naman ang Commission on Election. Teka muna, so yung kalaban niya, natuklasan, napatunayan ng Second Division na hindi Pilipino? Eh di ba pag nagfa-file ka ng candidacy mo, parang may patunay ka doon na Pilipino ka? Wala po. Ang pagka po nagpapile tayo ng Certificate of Candidacy, kung natatandaan niyo po yung kaso dyan sa Bamban, Tarlac, na naging issue. Pag nagpapile po kasi tayo, lahat ng nagpapile ng candidacy ay presumed na Filipino citizen. Sabi nga po namin, hindi naman po kami pwede magharap. Kayo, Sir Alvin, tayo po mga nakikinig at nanonood, nung ipinanganak po ba tayo, tapos kung saan-saan tayo pumupunta ng ahensyang pamahalaan, o kahit nag-enroll tayo, hindi naman po tayo hinahanapan ng kahit na anong ebidensya na tayo Filipino citizen. Presume po tayo na Filipino citizen tayo. Ang minsan pinapakita lang natin na birth certificate. Pag nag-file po tayo ng certificates of candidacy, wala pong birth certificate na hinihingi. Kasi nga po, ang duty ng COMELEC, sabi ng kaso ng isang kaso ng Korte Suprema ay ministerial duty. Wala po kaming kapangyarihan na hindi tumanggap dahil ang singkit, dahil maputi, dahil medyo kating-itim ko ang kulay ng mismong kumakandidato. So no choice kami but to accept, pero pwedeng questionin yung pagkandidato niya later on sa Commission on Election. So kung tutusin pala, Chairman, talagang tama kahit yung alien o yung hindi Pilipino, theoretically pwede talaga, kahit practically pwede talagang tumakbo sa any elective position kasi pwede naman pikiin yung ID niya or pikiin yung isasubmit niyang dokumento, di ba? Siyempre halimbawa, katulad po pasensya na kung gagamitin ko yung pangalan si Justin Brownie, biglang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. So therefore, nagpunta siya bilang tumakbo siyang mayor ng isang bayan. Opo. Tatanggapin namin ang COC niya kahit maaaring alam namin mukhang foreigner ito. Pero siyempre, pag may nag-question ng kanyang Certificate of Candidacy, magpapatunay siya ngayon na siya nagawara na ng naturalization ng ating pong pamahalaan and therefore, naging Filipino citizen na siya. And therefore, makakatakbo na. So, ang unang presumption ay qualified ang isang tao. Maliban na lang kung mayroong ebidensya magpapatunay na hindi pala siya qualified base sa issue ng citizenship. Do you think there is a need to amend that, Chairman, para maiwasan natin? Kasi para siyang wineponize ngayon ng mga ibang lahi na may interest sa atin. Gaya niyan sa Bamban, di ba? Baka napag-isipan, nag-strategize na sila. Hindi, tumakbo ka dito. Hindi naman chichikapin kung Chinese ka o kung ano. Hindi kaya nawi-weaponize sa Chairman na kailangan ng amyendahan, na kailangan may authentication kung ikaw talaga Pilipino pag ikaw nag-file. Sir Alvin, yun po yung sinasabi natin na sana napag-isipan po ng ating Kongreso. Nabigyan naman ng diskresyon ang komisyon at hindi po ministerial duty yung pagtanggap ng Certificate of Candidacy. At sana po magkaroon din ng ibang requirement na pwede pong nailakip doon sa COC. At kasi po pagka po nagpa-require tayo, meron po kasi isang case, yung kaso ng Pimentel versus the Commission on Elections. Kung natatandaan niyo po, nag-require ang COMELEC na mag-submit ng certification na hindi drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga ang isang kandidato. Yan po naging napakaganda, tinanggap ng sambayanan, pero ito po diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Sapagkat una, wala daw pong requirement na piniprescribe ng konstitusyon sa ligang batas patungkol sa bagay na yan kahit pag ano kaganda ang intensyon ng COMELEC. At number two, we are adding daw qualification na hindi naman nire-require ng saligang batas. So sana po magkaroon po ng batas patungkol sa mga bagay na ganyan na mag-counter check sa lahat po ng dinideklara ng isang kandidato sa kanyang Certificate of Candidacy. Chairman, tayo sa maubusan ko ng oras 3 minutes. Tayo kay sa Duterte Youth, ano po. So yung Duterte Youth naman po, division din ito, hindi talaga din sila makakapagpaupo ng mga congressman. Well, in the meantime po, dahil may decision ng division, hindi pa rin po final and executory, total naman po nagkaroon ng suspension ng kanilang proklamasyon. Wala naman po naproklama ng miyembro pa ng kanila pong partido ng nominees po nila and therefore magtutuloy-tuloy po ang jurisdiction ng Commission on Election. Abangan po natin kung sila po ay mag-avail ng tinatawag na motion for reconsideration, Sir Alvin. So similar yung case, in a sense, may similarity yung case ni Abante at itong Duterte Youth na once nag-decide ang Commission on Bank bago mag-June 30, it becomes final. Diyan po magiging final lang po ang desisyon ng COMELEC and Bank. Tama po kayo. Maaaring ang kaibahan lang po, Sir Alvin, ay dito sa kasong ito ng party list na ito ay wala pong naproklama. Hindi pa po kami nakakapagproklama dahil na-suspend yung proklamasyon. Doon po kasi sa isa ay meron pong naproklama at nung pong pagkatapos ng halalan ng City Board of Canvassers ng mismong Manila. Pero yung Duterte Youth, kung kahit i-deny nyo pa kahit unbank pa yan, may remedyo pa rin siya, pwede pa rin siya umakyat ng Korte Suprema o yung decision ba ng COMELEC on this issue becomes final already once it's already unbanked?
Limang araw po pagkatapos ng desisyon ng COMELEC NBank kung sino man po yung papalarin, ay ang desisyon po namin ay magiging executory. Maliban na lamang kung may pupunta sa Korte Suprema at mag-i-issue ng tinatawag na restraining order upang ipahinto ang pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC. Ibig sabihin, ang remedyo nila, TRO. Kahit humabuli nila yan sa Korte Suprema, kung wala silang... At yan po ay kung sino naman po yung papalarin. Kung na-reverse naman, nabaliktad ang desisyon ng COMELEC Division, wala pong restraining order na kakailanganin po na makuha mula sa Korte Suprema. Tama. So hanggat hindi sila nakakakuha ng TRO, the decision of the unbank stays. Yes po, Sir Alvin. Yan po ang mangyayari. Ay, nako. Sige po, Chairman, maraming salamat for clarifying. At pasensya na late kami ng pag-set ng appointment. Nakita ko lang kasi. Pasensya na. Salamat po, Thank you po. Hindi na po bali, late din naman po yung kasama nyo sa programa. Ay, palagi pong late yan. Sama ng ugali niyan, Chairman. Sa totoo lang. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Oy, because... Of course, I was very, very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik at pangalawa. At I was actually, vindicated. Vindicated. Kayo po ba ang nag-file ng disqualification case against Joey Uy? Yes, I did. Upon learning that he is actually a naturalized citizen. Paano niyo po na-discover yun? That back then, si Joey Uy, according to at least the decision of this division, was only a naturalized citizen at the time that he was born. His parents were Chinese nationals. Well, someone called me up that I have not talked for a long time and told me about it. So I began to really study it and investigate, actually. And how were you able to gather the documents or proof about Joey Uy's citizenship? Well, I got a lawyer, and they were the ones that actually looked for the evidence. And lo and behold, talaga namang nakita na he is a naturalized citizen. And Kong Benny, konsehal na po si Joey Uy since 2022 from... So there was a prior submission of requirements. Bakit hindi po nasilip dati pa na meron palang issue with respect to his citizenship? Well, number one, wala naman akong hinagap na he is actually naturalized. No? Kasama namin siya when he ran for councilor, and I was the one, isa ako sa mga tumulong sa kanya para manalo siya. So nakita din namin na pag local election, hindi kinakailangan na natural born. Pero pag ikaw ay running for Congress, which is actually a national position, kinakailangan na po yung natural born citizen ka. Yes, and since this is a decision of a division, meron pa pong remedy si Joey Uy to file a motion for reconsideration with the COMELEC Unbank. Are you anticipating that you might still encounter issues in terms of winning this case? Should it go to the COMELEC Unbank and then eventually, potentially, in the Supreme Court? Hopefully not. The fact that na-establish naman na talagang he is naturalized. So when it comes to disqualification, talagang he is disqualified. Now, of course, hindi ko alam ang maaaring mangyari. Hopefully that the NBank would be supporting the second division on their decision. May binanggit po kayo noong last interview nyo dito sa At the Forefront that you will still be around. Ito po bang disqualification issue yung tinutukoy mo at that time when you said that you'll still be around? In a way, yes. Isa rin yun sa mga tinatawag nating basis kung ba't ko nasabi yun. Ano po yung message ninyo sa mga supporters mo? We understand that you won in the 6th District. Malapit na malapit po yung votes between you and Joey Uy. Yeah, ako nagpapasalamat sa aking constituency na naniniwala pa rin sa akin. No? Of course, in that fight in the election, lumamang siya sa akin ng more than 1,000 lang. So, hindi naman ako yung bang nagkulang dyan. And I still believe that the 6th District of Manila still want me to be their congressman. So I'm very thankful to my constituency, especially those that actually supported me. Kanina po we had the Duterte Youth Chairman, Ronald Cardema, here at the Forefront before interviewing you po. I don't know if you heard this interview, but he said that parang pinagtutulungan yung
at sila, yung mga Duterte supporters, ano po yung reaction nyo to this? Sa akin naman the disqualification should be according to law. Hindi naman pwede maging political issue yan, no? Whether you are Duterte or not, no? It must be based upon the law of the land, no? At syempre, atin namang Comelec commissioners know about that, no? And they make a decision on the basis of law. So naniniwala naman ako sa kanila, and that is not actually a political issue. Okay, and finally, Kong Benny, since we're running out of time, what can we expect from you in this 20th Congress? Are you still going to have mga Quadcom hearings? We will continue on the fight now that perhaps I am given my third term, no? Hopefully, we will continue the fight, and the Quadcom will still be there. Thank you so much, Congressman Benny Abante. Thank you. Thank you very much. Thank you. With quiet resolve and unwavering conviction, the returning lawmaker steps back